Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is ano ang requirement para makapasok sa kaharian ng Diyos. And yung topic po na to is born of water. And makikita naman po natin to sa John 3 verse 5. Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Sa Tagalog naman po, sumagot si Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay ipinanganak ng tubig at ng Espiritong hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, sa teaching na ibinigay po, meron pong 3 views on born of water. So, sa first teaching po, born of water refers to amniotic fluid, physical. So, ito po yung ipinanganak tayo sa loob ng sinapupunan ng ating mga ina. And, diba sa sinapupunan ng ating mga ina, nandun tayo sa loob ng may tubig na uterus, hindi ba? And, ayun yung tinatawag na amniotic fluid na sinasabi ng ating Panginoon, which is true physical. So, sa second teaching naman, born of water refers to water baptism ritual. So, ito naman po yung ginagawang ritual na sinasabing binyag. Meron pong iba't ibang klase ng binyag. Meron yung inibisi ka ng tubig, inilulubog sa tubig, at meron yung ibinubuhusan lang. So, isa po yun sa sinasabi ng Panginoon na born of water dahil nga, diba, na kapag ikay nabautismuhan sa pamamagitan ng tubig, bago ka ng tao, so parang ipinanganak ka ulit, hindi ba? So sa third teaching naman, born of water refers to the spiritual cleansing, So ito naman po yung panganganak sa tubig gamit yung spiritual natin na paglilinis, sa spiritual na mayroon tayo sa paglilinis sa mga kasalanang nagagawa natin through the Spirit. So ngayon naman po, proceed po tayo sa application na ibinigay po sa atin ni Pastor Russell. So sa application po, first application, prepare yourself for baptism. So kung hindi ka pa binyag or hindi ka pa nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, maging ready ka na, dahil once na itawagin ka ng ating Panginoon sa paglilingkod, kailangan mo siyang tanggapin ng buong puso, and through that, bibigyan ka ng kaloob ng Panginoon upang mabautismuhan sa kanyang pangalan. So sa second application naman, ask God for forgiveness and cleansing. So, sa mga nababasa natin palagi sa Biblia or sa mga naririnig nating preach, lagi tayong, pag may nare-realize tayo, agad natin ito ipahingi ng tawad sa ating Panginoon, at sa kalinisang ibibigay niya sa atin, dahil nga once na tayo nakahingi ng tawad sa Panginoon, agad niya tayong patatawarin at lilinisin yung kalooban sa kung anong saloobin natin. Third application, offer yourself as clean instrument for God. I-offer mo yung sarili mo sa Panginoon na isa kanyang anak na malinis, na gawing kanyang instrumento sa buhay na mayroon ka, na mapaglingkuran ang ating Panginoon sa abot ng ating makakaya. Ngayon naman, proceed tayo sa ating discussion. What bad habits, attitude, mindsets, or behaviors do you need to let go of in order to become a clean instrument of God?
So, siguro po sa habits is yung parang hindi nawawala sa akin yung yung pagtingin ng masama sa isang tao, which is really bad talaga, dahil hindi mo naman kailangan tumingin ng masama sa isang tao, or kahit hindi mo sinasadya, hindi naman dapat. Then yung attitude na magagalitin or may initin yung ulo, ayun yung talagang pinakang iniiwasan ko, dahil alam ko naman na bababago yun ng ating Panginoon, and sa mindset naman wala naman pong masyado, and sa behavior din po. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.